Nauugnay sa ngayon si Derrick White ng Boston Celtics sa Golden State Warriors. Marahil si White ay kabilang sa mga mainit na pangalan na posibleng pakawalan ng Boston sa kanyang malaking payday na siyang magpapahirap sa kanila sa susunod na season na siyang magpipilit sa Boston Celtics na bumayad ng malaking luxury tax. At yan ho ang kanilang iniiwasan. Sa ating mga nagdang balita, maliban kay White, kasama si Porzingis at si Jrue Holiday sa mga kandidato para tanggalin. Ngayon, marami naman ang nag-uugnay sa kay Derrick White sa Golden State Warriors. Hindi pa naman to opisyal at rumors lamang. Hindi tayo dito nagbibigay ng mga fake news mga idol. Kaya sa video ito ating pag-uusapan ng mabilisan kung anong tulong nga ba ang maibibigay ni Derrick White sa kanila kung sakaling matutuloy siya sa Warriors. Sa pagiging veterano ni Derrick White ay malaking tulong na siya sa Golden State Warriors. So far sa season na ito ay mayroon siyang solidong kontribusyon sa Celtics. Siya ay nag-average ng 16 points, 5 assists and 5 rebounds per game. Samantalang may shooting din siya na 38%. Kabilang siya sa mga nagpaulan ng 3 sa Boston. Maliban dyan, siya ay isang elite na perimeter defender at magaling sa playmaking. Ang mga katulad niya ang hinahanap ng Golden State Warriors mga idol na syempre po pwede namang mag-complement kay Jimmy Butler at kay Draymond Green. Dagdag firepower. Trade ang pinag-uusapan dito. Basically, mayroon siyang kapalit. Pwedeng si Kuminga, mga picks, at pwedeng idagdag sina Kevon Looney o si Moses Moody na mayroong mga expiring contract. Magiging agresibo naman ang Los Angeles Lakers sa pagpili ng kanilang bagong center at heto ang mga pangalang pwede nilang pagpilian. Itong si Clint Capela, makapagbibigay ng lob threat kay Luka Doncic at rim protection versus sa kanilang mga kalaban. Siya ang perpektong kandidato na hinahanap ng Los Angeles Lakers. Pwede rin pong itong si Brook Lopez, isang veterano. Mamaw ang kanyang depensa sa Milwaukee Bucks at malaking tulong yan sa Los Angeles Lakers. Maliban sa kanyang depensa ay nakapagbibigay din po ng at least 37% na shooting from the 3-point line si Brook. Pwede rin ang batang center ng Dallas Mavericks na si Daniel Gafford. Nagdedemand ng malaking pera itong si Gafford, pang starter center pa ang level, which is mahihirapan dyan ang Dallas Mavericks. Kaya kabilang siya sa mga kandidato. Kahit malakas man ang Indiana Pacers, malaki pa rin ang tiwala ni Stephen A. Smith na mananalo ang kanyang kupunan ng New York Knicks. Ngunit sinabi niya sa isang programa niya na hindi naman daw ito magiging madaling laban para sa kanyang kupunan na Knicks at sinabi niya na mananalo pa rin ang kanyang team pero sa Game 7, 7 laban ang aabutin ng series na ito. Walang duda, malakas ang dalawang kampong ito. Malakas ang Pacers at ang Knicks. Para sa Pacers, malaking hamon dyan kung mayroong masaktan sa kanila dahil sino ang mag-step up. Para sa Knicks naman, ganun din. Pero mas prone sila sa injury sapagkat mabibigat na mga minuto ang kanilang inilalaro.